Mga katangian ni Leo sa relasyon na walang nakakapansin. Sinasabi nila na ang mga Leo ay mahilig sa spotlight, na hinahangad nila ang pansin, paghanga, at walang katapusang papuri. Pero ang hindi nakikita ng karamihan ay ang katahimikan na sumusunod kapag natapos na ang palakpakan. Dahil sa likod ng ngiti ng isang kumpiyansang Leo ay isang pusong sobrang nagbibigay, madaling magpatawad, at marunong magtago ng sakit sa ilalim ng kanyang pagmamalaki. Ang mga Leo ay hindi umiibig ng kalahati lamang, nagmamahal sila gaya ng pagliwanag ng araw, buo, matindi, at walang tigil. Ngunit kapag hindi na ibabalik ang init na yon, hindi sila nagmamakaawa, tahimik silang nasusunog. Lumalakad silang tila matatag, kahit na wasak na ang kanilang kaluluwa. Ito ay hindi kwento ng isang mainay na manginibig, ito ay kwento ng isang pusong malalim ang nararamdaman ngunit banayad magsalita. Isang pusong napapansin ng lahat, pero walang tunay na nakakaunawa. Dahil kapag nagmamahal ang isang Leo, ibinibigay nila ang lahat, kahit ang mga bahagi ng sarili na sanay itinago na lang nila. Ang mga Leo ay pinamumunuan ng araw, ang sentro ng universo, tagapagbigay ng liwanag at buhay. Nakikita sila ng mga tao bilang matatag, nagniningning, at walang kinatatakutan, mga taong hindi sumusuko at hindi naubusan ng kumpiyansa. Ngunit ang hindi alam ng marami, ang parehong liwanag na iyon ay madalas nagtatago ng mga peklat ng isang pusong masyadong nagmahal. Sa mga relasyon, hindi lang pansin ang hinahangad ng Leo, uhaw sila sa koneksyon. Nais nila ng isang taong makakakita sa likod ng kanilang pagmamalaki, isang taong nakakaunawa na ang apoy nila ay kapangyarihan at proteksyon din. Maaaring umatungal sila kapag nasaktan, ngunit sa loob-loob nila, ninanais lang nilang may yumakap sa kanila, may makakita sa kanila, at may pumili sa kanila nang hindi nila kailangang magningning para rito. Ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa mga zodiac sign, ito ay tungkol sa hindi pa nasasabi na katotohanan ng bawat pusong Leo na nagmamahal ng walang takot, kahit masakit manatiling maliwanag. Pangunahing kwento, pagtaas ng damdamin. Sa bawat pusong Leo, may apoy na nananahan, hindi ang uri ng apoy na sumisira, kundi ang uri ng nagbibigay init sa lahat ng kanyang hinahaplos. Ganyan magmahal ang Leo. Kapag nagmamalasakit sila, ibinibigay nila ang kanilang liwanag ng buong buo, naniniwalang sapat ang kanilang init para panatilihing buhay ang relasyon. Bahagi 1, ang init. Si Lara ay ganoon, isang tunay na Leo mula sa puso hanggang kaluluwa. Nagmamahal siya ng may matinding damdamin, yung klase ng pagmamahal na nagpaparamdam sa mga tao na sila ay nakikita at buhay. Tuwing umaga, magpapadala siya ng mga mensaheng puno ng pag-asa, naaalala ang maliliit na detalye, ipinagdiriwang kahit ang pinakamaliit na tagumpay. Mayroon siyang likas na alindog, yung malaaraw na enerhiya na nagbibigay saysay sa lahat ng kanyang nakakasama. Ngunit sa likod ng bawat good morning text at bawat tawa niyang masigla, may tahimik na panalangin. Sana makita mo ako, gaya ng paraan ng pagkakita ko sa'yo. Iyan ang kakaiba sa mga Leo, ibinubuhos nila ang buong pagkatao sa taong mahal nila. Pinaparamdam nila sa kanilang kapareha na sila'y minamahal ng totoo, hindi dahil gusto nilang magpahanga, kundi dahil ganun talaga sila, mapagbigay, mapag-alaga, at laging nagpapasigla. Ngunit kapalit noon, umaasa rin sila, minsan tahimik lang, ng parehong enerhiya, ng parehong tapat na pagmamahal. Bahagi 2, ang katahimikan sa likod ng apoy. Habang lumilipas ang mga buwan, unti-unting may naramdaman si Lara na hindi niya maipaliwanag. Nandoon pa rin ang relasyon, ang mga tawag, ang mga mensahe, ang mga tawa, pero tila naging malamig. Hindi na niya napapansin ang mga maliliit na bagay. Nakalimutan na niya ang paborito niyang kanta, nilalaktawan na ang mga kwento niya, at hindi na siya tinitingnan sa parehong paraan. Ngunit mumiti pa rin si Lara. Dahil ganon ang mga Leo, tinatago nila ang sakit sa ilalim ng kanilang pagmamalaki. Hindi sila nagmamakaawa para sa pagmamahal, umaasa lang sila rito. Mananatili silang tahimik, kunwari ay maayos ang lahat, kahit unti-unti nang nadudurog ang kanilang puso. Minsan, mag-isa siyang upo, iniscroll ang mga lumang mensahe, iniisip kung may nagawa ba siyang mali. At pagkatapos, ipapaalala niya sa sarili. Hindi, wala akong maling ginawa. Nagmahal lang ako ng sobra. Bitbit ng mga Leo ang mabigat na paniniwala na ang pagiging matatag ay nangangahulugang hindi kailanman ipinapakita ang kahinaan. Kaya patuloy silang nagniningning kahit unti-unti na silang nauupos sa loob. Mas pipiliin nilang maging hindi nauunawaan kaysa kaawaan. Bahagi 3, ang sandaling pagputol. Ngunit kahit ang araw napapagod din. Isang gabi, nakaupo si Lara sa tabi ng kanyang bintana,
ang mga ilaw ng lungsod ay kumikislap na parang maliliit na bituin sa kanyang mga mata. Naalala niya ang lahat ng pagkakataong siya'y nanatili, ang mga panahong nagpatawad siya, kahit walang humihingi ng tawad, at ang mga sandaling pinahina niya ang sariling liwanag para lang mas lumiwanag ang iba. At doon niya naramdaman, matagal na pala siyang lumalaban para sa isang bagay na hindi naman lumalaban para sa kanya. Ang lahat ng kanyang init, pagsisikap, at katapatan naging inaasahan na lamang, hindi na pinahahalagahan. Iyan ang katotohanan tungkol sa mga Leo. Ibibigay nila sa iyo ang buong mundo hanggang mapagtanto nilang hindi mo na nakikita ang halaga nito. At kapag dumating ang sandaling iyon, tahimik lang. Walang sigawan, walang drama, walang mensaheng puno ng sisi. Kundi distansya. Tahimik na distansya. Gabing iyon, hindi umiyak si Lara. Pumikit lang siya, huminga ng malalim at bumulong sa sarili. Karapat-dapat akong mahalin gaya ng paraan ng pagmamahal ko. Hindi galit ang nagtulak sa kanya para bitiwan, kundi kaliwanagan. Dahil ang pusong Leo, kapag nagising na, hindi nahahabulin ang hindi na kumikislap pabalik. Iyan ang bahagi ng mga Leo na bihirang pag-usapan. Hindi lang sila mapagmataas, sila ay mapag-ingat sa kanilang puso. Nagmamahal sila gaya ng apoy, maliwanag, maganda, at buo, pero alam din nila kung kailan dapat tigilan ang pagpapakain sa apoy. At kapag lumayo na sila, hindi nila ginagawa iyon para patunayan ang isang bagay. Ginagawa nila iyon dahil nagawa na nila ang lahat ng dapat patunayan. Emotional na climax, yan ay sandaling pagbabago. Ang gabing pinili ni Lara na tumigil sa paghihintay, iyon din ang unang beses na tunay niyang nakita ang sarili niya. Tahimik ang lungsod sa labas ng kanyang bintana, tulog ang mundo, at sa katahimikang iyon, naramdaman niya ang isang bagay na matagal nang nawala sa kanya, kapayapaan. Tinitigan niya ang sarili sa salamin, pagod ang mga mata, pero matatag. Matagal na panahon na siyang nagbibigay liwanag sa isang taong nakalimutan ng pahalagahan ang init nito. At ngayong nakatayo siya roon, napagtanto niyang malalim na katotohanan. Hindi ako kawalan ng pag-ibig. Ako ang presensya ng liwanag. Dumaloy ang mga luha, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pagkaunawa. Dahil hindi ito tungkol sa pagkawala ng isang tao, kundi sa muling pagkakahanap sa sarili. Sa unang pagkakataon, hindi na niya gustong magpaliwanag, mag-ayos, o habulin. Ang gusto lang niya ay maging siya. Madalas hindi nauunawaan ng mga Leo dahil sa kanilang pride. Akala ng iba, lumalayo sila dahil sila'y mayabang o malamig. Pero ang totoo, lumalayo sila dahil masyado na silang nagtagal. Dahil hindi na kayang dalhin ng puso nila ang bigat ng pagmamahal sa taong hindi na nakakakita ng kanilang halaga. Naalala ni Lara ang bawat sandaling kumapit siya, bawat paumanhin na bumulong siya sa sarili para mapanatili ang katahimikan, bawat pilit ng ngiti para maitago ang unos sa loob. Ngayon, ang parehong ngiti ay may bagong kahulugan, kalayaan. Hindi siya nagpadala ng huling mensahe. Hindi siya naghintay ng pagsasara na alam niyang hindi darating. Sa halip, pumikit siya at bumulong. Salamat dahil tinuruan mo akong kahit ang pinakamaliwanag na puso ay kailangang magpahinga. Gabing iyon, may nagbago. Ang apoy sa kanyang puso ay hindi namatay, nagbago ang anyo. Hindi na ito nasusunog para sa iba, kundi kumikislap para sa kanya mismo. At kinabukasan, nagising siya sa ilalim ng parehong araw na lagi niyang minahal. Ngunit ngayon, napagtanto niyang siya pala ang araw. Ang kanyang liwanag ay hindi nakadepende sa kung sino ang nasa tabi niya. Ito ay kanya sa simula pa lang. At iyan ang katotohanang bihirang pag-usapan tungkol sa mga Leo. Kapag bumangon sila mula sa pagkawasak, bumabangon silang mas matatag, mas matalino, at mas nagniningning. Dahil ang lakas nila ay hindi galing sa hindi nasaktan, kundi sa pagiging buo muli kahit pagkatapos masaktan, at sa pagpili pa ring magningning. Hindi na lumingon si Lara. Hindi dahil wala na siyang pakialam, kundi dahil naintindihan na niya na ang tunay na pag-ibig ay hindi dapat kapalit ng sarili mong liwanag. Mensahe para dayon ni tagapakinig. Kung minahal mo na ang isang Leo, unawain mo ito, ang kanilang apoy ay hindi lang pagnanasa, ito ay layunin. Kapag nagmahal sila, hindi lang bahagi ng puso ang ibinibigay nila ang buong universo na nasa loob nila. Ipaglalaban ka nila, ipagtatanggol, at mananatili sa iyong tabi kahit tinalikuran ka na ng mundo. Ngunit kung hindi mo pahahalagahan ang pagmamahal nila, kung akalain mong ang kanilang lakas ay kawalan ng malasakit, mawawala sa iyo ang isang bagay na bihira, isang pag-ibig na hindi kailanman nagbibigay ng kalahati lamang.
Ang pride ng isang Leo ay hindi kayabangan. Ito ay baluti, paraan nila upang protektahan ang bahaging labis magmahal. Hindi sila humihingi ng pagpapatunay, pero mapapansin nila kapag hindi mo na sila nakikita. Hindi sila magsasabi na nasaktan sila, ngunit mararamdaman nila ang bawat pagitan na nililikha mo. Kaya kung mahal mo ang isang Leo, mahalin mo sila ng buong lakas. Pahalagahan mo ang kanilang init, katapatan, at pagsisikap. Dahil kapag nawala sila, ang katahimikang iwan nila ay mas malamig kaysa sa anumang lamig na may isip mo. At kung ikaw naman ay isang Leo, tandaan mo ito. Hindi mo kailangang maging matatag sa lahat ng oras. Hindi mo kailangang sindihan ang daan ng lahat habang pinapatay mo ang sarili mong liwanag. Ayos lang magpahinga. Ayos lang sabihin, kailangan ko rin ng pagmamahal. Ang iyong kabaitan, katapatan, at tapang, iyon ang iyong mga regalo, hindi mga kahinaan. At kapag may taong hindi nakakakita ng iyong halaga, tandaan, hindi iyon pagkukulang mo, kundi pagkawala nila. Ikaw ang araw, Leo. Hindi ka kailanman ginawa upang habulin ang liwanag, dahil ikaw mismo ang liwanag. Kaya patuloy kang magningning, hindi para sa iba, kundi para sa sarili mo. Dahil kailangan ng mundo ang iyong apoy. Ngunit kailangan mo rin ang iyong kapayapaan. Outro pagtatapos. Ang totoo, ang magmahal ng isang Leo ay parehong pribilehiyo at pagsubok. Susubukan nila ang iyong pasensya, katapatan, at tapat na puso, hindi dahil nagdududa sila, kundi dahil pinahahalagahan nila ang pag-ibig ng napakalalim upang basta-basta lang itong ibigay. Hinahanap nila ang totoo, isang pag-ibig na hindi kumukupas kapag tumigil na ang palakpakan. Ang mga Leo ay hindi nagmamahal ng kalahati lamang. Nagmamahal sila gamit ang bawat tawa, bawat tingin, bawat patak ng init na nasa kanila. At kapag natapos ang pagmamahal na iyon, hindi ito basta nawawala, nagbabago ito. Nagiging karunungan, lakas, at apoy na muling isinilang. Natutunan nila na ang pag-ibig ay hindi tungkol sa kung sino ang pinakamatagal na nanatili, kundi kung sino ang nagmahal ng tama. Naisip niyang ang pag-alis ay hindi kahinaan, ito ang pinakamakapangyarihang anyo ng paggalang sa sarili. At iyan ang tahimik na katotohanan tungkol sa bawat Leo. Hindi sila naghahabol, inaakit nila. Hindi sila nagmamakaawa, naniniwala sila. Hindi sila kontento na basta makita, karapat-dapat silang maunawaan. Kaya kung minsan ka nang minahal ng isang Leo, tandaan mo ito. Minahal ka ng isang taong ibinigay sa iyo ang araw. At kung ikaw ay isang Leo, huwag mong kalilimutan. Kahit lumulubog ang araw, hindi ito nawawala, bumabangon lang itong mas maliwanag kaysa dati. Dahil maaaring hindi palaging maunawaan ng mundo ang iyong apoy. Ngunit palaging kakailanganin nito ang iyong liwanag.